Ako, inaamin ko na victim rin kami. Paano ang galing-galing naman nila sa pirmahan, pati yung electronic signature namin, pinira. Naku naman, yung pirma-pirma na allergic na ako dyan. Senator Amy, natutuwa po ang sambayan ng Pilipino sapagkat naging consistent at malinaw po ang inyong pahayag na ang mga pundo ng bayan ay hindi po dapat nalalamangan ang taong bayan. Kaya po pinuna ninyo ang napakainam na pagpunto ninyo dito sa magical program na biglang sumulpot na parang multo itong AKAP at parang ginagamit pa na kayong may kasalanan dahil hindi daw ninyo napag-aralan at pinirmahan ninyo sa bicameral, samantalang sinabi mo naman na kung napag-aralan yan, hindi dapat dineliberate yan. At kung may signature kami, ibig sabihin ba hindi na kami pwede magtanong pag hindi namin nalaman kung anong laman yan? Senator Amy, gaano kahalaga po itong pagpunto ninyo ng 26.7 billion pesos dito sa isang programa na even the agency itself does not have a program or a guideline to implement, and they cannot explain this kind of so much money allocated to their department? Go ahead po, Senator Amy. Well, dalawang bagay, no? Talaga, Eric, at dapat maunawaan. Ako, inaamin ko na victim rin kami. Paano ang galing-galing naman nila sa pirmahan, pati yung electronic signature namin, pinira. Naku naman, yung pirma-pirma na allergic na ako dyan. Pero sa totoo lang, unang-una, ang problema, ang lalaki ng halaga. Nagulat naman ako. Parang, alam naman niyo yung proseso. Ang presidente magbibigay ng budget. Di ba yun yung State of the Nation sa SONA? May budget yan, yung gastusin ng gobyerno. Step 1. Step 2, darating naman yan sa Kongreso. Dun sa Step 1, walang AKAP. Sa Step 2, nung sinuri ng Kongreso, yung pinasa nila sa Senado na kopya, wala na naman yung AKAP. Pagdating sa Senate, wala rin banggit yung AKAP. Doon kami pumirma. Pumirma kami, pinigay namin yung e-signature, buong tiwala namin. Sige, okay na yan. Sinuri na ng both houses. Abay, nung mag-printing, pagkatapos ng BICAM, biglang siningit na ito, para kang nagbibilang, unti-unti, lahat ng bilihin mo sa counter, kumbaga sa grocery, yung pala, katakot-takot na nanakawan sa likod ng bodega. Pambihira naman itong buhay na to. Nagulat naman kami. Pero, maliban dyan, siguro may kakulangan rin kami, ba't kami nagtiwala, inaamin ko. Pero siguro kinakailangan isa-isahin kasi ang natutuklasan, Eric, hindi lang pala itong AKAP na ito ang namomroblema. Ang pinoproblema ngayon ng ating department, iba-iba na ang lumalabas. Pati yung public works na kaltasan ng todo. Pati yung pensyon ng ating mga trabahador, yung mga magre-retire pa, tumanda na sa gobyerno, doon pala pinagtatatanggal yung mga pondo nila. Terrible. Senator Amy, papasa ko kay Ma'am Lorraine ang pag-interact sa napakagandang punto na inyong binuksan sa talakayan na ito. Ay, Dr. Badoy, nandiyan ka pala. Biglang mahinhin. Di ba nagpapanggap? Senator, napag-usapan na natin ito, pero gusto ko talaga na you can clarify yourself even further kasi ito yung ginagamit na pangbato sa iyo ngayon, di ba? Tama. Si Dong Gonzales, this congressman, I saw a clip where he was showing that you signed at in-encircle pa niya yan. So are you saying that this is a misrepresentation? Hindi niya binigay yung buong kwento? Yes, syempre. Okay. Kasi nga, siguro, kasalanan na rin namin na biktima nga kami. Talagang pinirmahan namin yung report na lumusot sa presidente, sa Kongreso, sa Senado. Wala namang sinasabi na ikakabit rin ang aming signature dito sa final version na ni minsan nakita namin at nagmukha nga kaming mga taliwas trabaho, diba? Si JV, si Senator Bato, ang dami namin, lahat kami nagulat. Lahat na bulagta, nagagalit na nga si Minority Leader Senator Coco. Dahil sabi ni Senator Coco, ano ba yan? Ano ba pinirmahan natin? Wala naman tayong nakitang ganyan. And very dramatic nga, Dr. Badoy, kasi andun yung mga signature namin, pero e-signature yan na binigay namin dun sa final Senate version. Na walang AKAP. Panluloko talaga. Na walang AKAP. Your term is misrepresentation. So, walang AKAP dun sa binigay ni Presidente sa Step 1 dun sa SONA.
Step 2 sa Congress, wala. Sa Senate, wala. Saan ba galing yan na sumulpot? Kaya laki-laki pa. Yes. So Senator, parang what you're saying, just to educate din yung mga kababayan natin, this is unusual. I mean, hindi ito ginagawa sa isang, kasi parang ang dating sa akin, napaka-disrespectful sa President nung ginawa nila. Very underhanded. Yes. Yeah? Yes, it's completely underhanded and it's completely different from the budget that the President presented. As a matter of fact, nagpapanik yung ibang sekretary ngayon sa kabinete pagkat lumobo ng bongga ang ating GAA 2024. Yung budget, 16% bigger than what the President proposed. Hindi na siya tumutugma sa koleksyon. Kasi, halimbawa, yung malalaking koleksyon, yung sa alcohol, sa tabako, lumiliit yan kasi hindi na marami ang nagyoyosi, di ba? Pabawas na rin yung inuman. Kaya, eto nga, natatakot nga sila na hindi mahahabol yan at malulubog tayo ng tuluyan sa utang. Deficit. Oh my gosh. Magkakaroon ng deficit spending, no? Senator Ivy, are you still on the line? Ang dami na nga nating utang. And then, we are discovering na hindi lamang pala yung AKAP. Kasi syempre, kung kukuha ka ng 26.7 billion, ang sabi pa nga, 60 daw yan nakatago daw sa unprogrammed yung iba, wala sa DSWD. Ang sabi pa nga, saan galing to? Yung pala, nung tinitignan namin, tinapyasan yung mga foreign funded projects ng public works, 71 billion. Naging zero, 71 billion. Ano ba yan? Wala na tayong flagship project niyan. Walang mabubuo. Tapos, yung maintenance, right of way, lahat tinanggalan ng todo. Ang masaklap, nakita ko kagabi, kasi nagre-review na ako ngayon, nagpa-panic mode na kami, baka kung ano na naman lumabas, abay nakita ko yung retirement fund, yung mga pensyon, at yung inaasahan ng mga nagtrabaho sa gobyerno, tinanggal din, including 10 billion from the AFP pension fund. Malaki yun. So Senator, tinatanggalan ang mga retirees, pero yung mga milyonaryo, yung mas lalo nagiging milyonaryo. Grabe, no? So magiging milyonaryo pa. Ano ba yan? Senator, hindi natin alam na natin kung saan pinagkukunan, pero anong tingin mo saan ito gagamitin? Yun nga ang nakakatakot kasi panay ang tanong ko. Sabi ko, hindi naman tayo tutol sa ayuda. Maganda nga yan at kinakailangan ng lahat. Alam naman natin kung ano ang hirap ng buhay ngayon, tataas ng presyo. Wala naman problema yung AIX, ayan, yung mga tupad, yung cash for work. Sige, tulungan natin lalo pag may disaster, namatayan, nagkasakit. Walang problema yan. Pinapalabas pa nila, natutol daw kami sa pagtutulong sa tao. Paano naman nangyari yon? Ang akin lamang, ilagay sa tama, sa ayos. Sino bang bibigyan yan? Kasi nakita ko, pwede raw gumawa ng memo at ibigay na yung mga listahan sa Office of the Speaker at gumawa ng memo of agreement, MOA, sa mga LGU na mataas ang nasubmit na PI signatures. Unahin na daw yung mga LGU na nakapagbigay ng lampas ng 3% ng mga pirma. Sabi ko, ano yun? Yung pala, dun sa MOA, yung LGU bibili ng bigas. Bigas na lang daw ang ibibigay sa tao, wag ng pera. Pera nga yung inaasahan ng mga tao. Ano ba yan? May iba naman nagsasabi, para daw sa middle class, kasi umaaray na daw yung wage earner dahil wala naman silang ayuda samantalang sila nagbabayad ng buwis. Sang-ayon rin naman tayo sa ideya na yun. Pero, wala naman nakasulat na ganon. Ang gulo nga, ang labo, hindi ko maintindihan. Tapos, may message na naman mula kay Speaker na, hayaan mo na yan, pareho na lang ng AIX yan. Ganon, ang gulo. Senator Amy, Ma'am, masingit ko na itong tanong. Senator Amy, napakaganda po ng inyong tinuran. Yung basic at important components na dapat pinupunduhan, pensyon ng mga retirees sa gobyerno at mga military, yung na nagserbisyo sa bansa. Pangalawa, yung infrastructure para masustain po yung kahalagaan ng development impact sa ating mga komunidad, tinanggalan. Pangalawa, itong pinunto ninyo, mayroon ng mga existing na mga social welfare support, AIX, tupad at iba pa. Samantalang ito ay hindi naman hiningi, hindi kailangan, hindi may paliwanag ng DSWD at dahil binuko ninyo sa inyong Senate Committee hearing, mukhang pinapalusutan nila, nagagamitin na lang na parang AIX. Hindi po ba ito isang maanomaliang bagay na dapat i-pursue at upang maproteksyonan ang ating
kaban ng bayan at ang interes ng ating kawawang mga kababayan. Tama, ang dami nangangailangan ng tulong. Unahin na natin ang mga magsasaka kasi galing akong Ilocos, ano? Naku, nakakaawa talaga eh. Hirap na hirap talaga. Eh kung tutuusin, talagang wala ng tubig eh. Talagang El Nino na ng todo-todo. Tama. Pagkatapos, hindi pa mabenta yung gulay at ang bigas naman namamayagpag. Hindi mo maintindihan eh. Kaya't eto, hirap na hirap nga yung ating mga magsasaka, yung PUV. Hindi pa masaayos yung ating problema sa modernization program na yan. Until now, eto pa, yung mga operator, di malaman sa nauutang ng 2.5 million para makabili ng bagong sasakyan. Ang daming issues ang katutak ang health sector natin na nanlilimos din. At bakit idadaan ang mga request na ito sa Office of the Speaker? Eh hindi naman dapat ganon. Ako mismo bilang senador at ako yung may hawak ng DSWD budget, hinahayaan ko yung department na sila maglista kung sino talaga nangangailangan. So sila nag-identify ng sector ng solo parent, ng PWD, kung sino talaga ang tinamaan, mga market vendor na na-display. Ayan ang uunahin. Samantalang yung DOH, sila mag-identify ng pasyente at yung DOLE, yung natanggal sa trabaho. Pero kailanman, hindi dapat nakikialam ang mga politiko. Yan ang alam natin. Bakit dadaan ang bawat isa na yan sa Office of the Speaker? Nakakapagtaka. Yes, more than nakapagtataka, Senator Amy nakasusulasok. Na parang bakit dadaan doon? Nawala. Oo, pero maganda yung term mo, mama. Nakakasulasok sapagkat yan ay... So, ganun ba yan? Tama ba yan? Dadaan muna sa office ng speaker? Kasi project siya. So, ang ginawa nila, pinasok nila sa DSWD. At ang nagkiklaim ngayon na parang author, si Erwin Tulfo. Pero alam naman natin na hindi lang siya yan. Sa buwatan ito. Conspiracy ito ng mga alipores ni Martin Romualdez. So, dahil nanggaling siya sa DSWD, alam niya ang pasikot-sikot. Ang problema, nahuli ang guidelines. Dahil nga gusto nilang itago. There is an element of secrecy na mismo si Senator Ping Lacson ang nagsabi, kapag ang insertion ay may cloud of secrecy at mayroong non-transparent na mga pamamaraan na inilusot, magdududa ka na ito'y gagamitin sa hindi mabuting pamamaraan. Natural. Ngayon nagkabukingan. Walang guidelines, walang program, inilulusot nila. Hindi nila alam kung paano palusutin itong 26.7 billion. Pero nakita natin kung kaninong kamay ito nanggaling sa Speaker of the House. Kasi doon dadaan sa kanyang request. Pag sinabi pong SOAP project, ito po ay mga cash assistance, mga scholarship, health support, at mga incentives, kagaya ng mga AX at itong AKAP nila. So diyan ilulusot. Tama si Senator Amy Marcos nang sinabi po na hindi dapat nakikialam ang politiko, not even the President, President Marcos Jr. himself, is aware kung paano ito ipalarga. Hindi niya pinapakialaman ang kanya mga cabinet secretary. Kaya tama yung term mo, Ma'am Lorraine. Nakakasulasok. Hindi siya presidente, itong si Martin Romualdez, hindi rin siya DBM para makialam sa pondo. Hindi rin siya trusted. Hindi rin, tama. Mababa ang trust ratings niya. Napakababa ng trust rating sa kanya at confidence ng tao. Subalit sobra pa siya sa presidente mag-asta. Hindi niya sakop ang DSWD. Siya ngayon ang umaasta. Sa Sikihor, pumunta siya, ito yata ang ginagamit nila ngayon. At tinipo niya mga 3,000 tao, parang siya ang presidente at parang siya nagdadala ng mga programa ng gobyerno sa serbisyo karaban. Na bago pa siya dumating, ito ay ginagawa na ng ating pamahalaan, Ma'am Lorraine. So nakakabahala ang ganitong mga taktika. So in other words, ang nakikita natin, hindi talaga tumigil ang People's Initiative despite the order of the President. Yes. No, talagang tuloy-tuloy siya. At nandiyan na si Senator Amy. Senator Amy, would you like to continue doon sa sinasabi mo na hindi mo nakikita ang kawastuhan kung bakit po sinabi ni Ma'am Lorraine, nakakasulasok ito, that the Speaker is not the President, but he acts as if he has presidential powers over executive department sa DSWD. Senator Amy. Medyo nagugulat talaga ako at naputol yata yung telepono dahil sinabi ni Dr. Baloy na nakakasulasok. Biglang na-disconnect. Sabi ko, ano kaya sinabi namin? Ay, talaga naman. Pinapakinggan pa rin ng SMNI. Yes, Of course. Senator Amy, would you like to react? Hindi siya presidente, pero bakit sa kanya i-channel, i-course through ang implementation ng napakalaking budget ng pondo na Hindi ito? ko nga maintindihan
maintindihan. Alam mo, kasi ako yata yung overstaying na congressman. Siguro nasa listahan pa rin ako dahil hindi ako nagpapalit ng telepono. Ayan, text ng text sa akin. Idaan daw sa Office of the Speaker at i-priority yung mga LGU na napakaraming pirma. Tapos, sinext back ko. Ano yung akap? Sabi, pareho lang na AX yan. Basta ilista yung maraming pirma. Nakakaloka. Ano ba yun? Ako naman, ayoko naman makipag-away sa mga kongresista. Sa totoo lang, sa katutak na ang kanilang press con, lahat sila, talagang panay ang privilege speech at saka statement. Ayoko naman nakikipag-away, lalo't na kamag-anak ko pa. Kaya lang, ang akin, pinapayuhan ko, huwag naman ganyan. Hindi naman ganyan ang trabaho, ano. At kung ano man ang bala, kung ano man yung ambisyon, ilagay naman sa tama. Huwag naman na lahat na lang inuutusan, lahat na lang ng pamamaraan ay susuhulan. Ay hindi naman maganda yung ganyan at hindi yan na mahahantong sa maayos na mithiin. Tama.